mahigit 350 milyong piso. Yan na ang pinakamalaking jackpot sa kasaysayan ng loto dito sa Pilipinas. At dahil yan ang maaaring mapanalunan sa 655 Grand Lotto ngayong gabi, bumila na naman ang mga nagbabaka sakali. Nakatutok si Jay Taruk White mula sa lungsod ng Quezon. Jay, kamusta dyan? Mike, wala na sigurong masuswerte pa dito sa ang Maswerte Lotto Outlet dito sa Masambong, Quezon City. Katunayan, ipinagmamalaki ng outlet na ito ang pagkapanalo ng isang lotto bettor na humabot yung jackpot na napanalunan niya ng mahigit 18 milyong piso. Kung tataya ka sa loto, ang pipiliin mo ay yung outlet na maswerte, di ba? Kaya naman maghapong pinilahan ang Maswerte Lotto Outlet sa kahabaan ng Coroni Street, Masambong, Quezon City. Tingin niyo buenos kayo ngayon? Sana. Tatama tayo. Ano na buenas ba tayo ngayon? Pakiramdam niyo? Sana nga. Anong gagawin mo sa 300 million? Mahigit 300 million. Babangko muna siguro. Bangko lang? Ano ba? Wala kang bibili? Siguro, lupat bahay. May kay daw na pangalan ng maswerte ang outlet dahil na rin sa mga nanalo na sa loto na sa kanila tumaya. Noong isang taon, December 14, isang bettor ang pinalad na naka-jackpot ng 18.6 million pesos. Dagdag pa dito ang dalawang nanalo ng 4-digit loto na tig mahigit 14,000 piso ang halaga. Si Tata Alfredo may 10 taon nang tumataya dito sa ang Maswerte Outlet. Bagamat hindi pa siya binibiyayaan ng jackpot, nanalo na raw naman siya ng 2 beses ng 500 pesos consolation prize. Pero ngayong gabi, umaasa siyang makakamtan na rin sa wakas ang minimiting 350 million pesos. Kung papala rin, para sa kinabukasan ng mga anak. Ilan ba anak niya? 2. Ayon sa PCSO, nalalampasan ng Grand Lotto jackpot ngayong gabi ang pinakamalaking jackpot sa Philippine Lotto na umabot ng 347 million pesos. Umabot raw ngayon ang pot ng 655 Grand Lotto sa mahigit 350 million pesos dahil walang nakakakuha ng tamang kombinasyon. Kung sakaling may manalo, ipepresenta ang winning ticket ng personal para ma-authenticate. May mga bangko rin na authorized para pagkunan ng prize money. Wala po na nag-reveal ng identity ng mga winners sa PCSO. Alam niyo po, kung may mga kaso man na gano'n na yung napuput into peril yung buhay ng mga winners natin, sila na rin po ang may kasalanan nun. Kasi minsan hindi ho nila maitago yung kanilang winnings. May kanina lamang ay umabot pa ng hanggang kanto yung pila dito sa ang Maswerte Lotto Outlet na umaabot daw kung minsan ng 7,000 bettor. Lalo na kung malaki na yung pot, lalo na ngayong gabi. Mike. Jay, hanggang anong oras ba ang tayaan? Mike, may 30 minuto pa yung mga tataya dito sa ang Maswerte Lotto Outlet dahil bandang 8:30 ay hinto na sila sa pagtanggap ng mga taya. Mike. Maraming salamat, Jay Taruk. Sa wikang Ingles, game of chance, pakikipagsapalaran. Ganyan po kung isa larawan ang loto. Pero gaano nga ba kalaki ang pag-asa ninyo na makajackpot kayo sa loto na yan? Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Karaniwan sa mga Pinoy ang mahilig magbaka sakali lalo na't malaki ang premyong nakataya. Kaya naman halos lahat ng lotto outlet sa bansa dinadagsa sa paniwalang isa sa kanilang suswertihin at makatsambang makuhang malaking premyo. Kaya naman lahat ng kombinasyon, pagrarambol ng numero, paghahalo ng kani-kanilang birthday, isa sa tinitignang formula ng mga tumataya sa loto. May mga online site pa nga ang nagbibigay ng tip para mapanalunan ng jackpot prize sa loto. Mamaya inaasahang papalo ang jackpot prize ng 655 Grand Lotto sa tumataginting na 353 million pesos. Pinakamalaking papremyo sa history ng loto sa Pilipinas. Kaya naman inaasahang dudumugin ng publiko ang mga lotto outlet. Pero ang tsansa ng manalo sa 655 Grand Lotto, isa sa 28 milyon. Kaya naman wala raw tiyak na formula ang pagtaya sa loto para makuha ang perfect combination. May formula po dyan. Hindi na po ito ganito magiging ka-effective at hindi tatangkilikin ng tao. Kasi kung talaga pong sa inyo, yung numero nyo, ang tumama, para sa inyo po talaga yon. Minsan daw nakakatulong rin na samahan ng dasal at pag-aalaga sa mga numerong tinataya nila sa loto. May mga kaso raw kasi na ang nakatsamba sa jackpot prize ay mga inalagaan ng numero. Meron din pong pailan-ilan na yung parang sheer luck lang talaga. Nakita dumaan yung sasakyan, kinuha yung plate number, nakakita tumingala, may nakitang number dyan, yung business permit ng tindahan. Yun po, may mga kaso din pong ganon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Sobrang
Kabado raw si Iza Calzado nang sumabak sa bikini competition. Sa teledramang pinagbibidahan niya ang beauty queen. Sulyapan ang pagrampa ni Iza sa chika ni Lars Santiago. Kung titingnan, parang isang tunay na contestant si Iza Calzado sa isang bikini contest. Puno siya ng confidence sa pagrampa niya at pagtayo sa stage habang suot ang kanyang two-piece swimsuit. Ito ay sa eksenang mapapanood simula ngayong gabi kung saan sumali si Iza kasama si Luis Alandi sa Mr. and Miss Bikini sa primetime soap operang Beauty Queen. Pero ayon kay Iza, katakot-takot na nerbiyos ang inabot niya dahil ito ang first time niyang mag-two-piece sa eksena at sa harap pa ito ng maraming tao. Sabi ko talagang I just have to focus on the job itself, on the scene. And then, kanina din, sabi ko, ang dami palang tao. Akala ko konting tao. Nagulat ako, pero sabi ko, Diyos ko, if not now, then when? So, tapusin na natin to. Nakatulong din kay Iza na iniligay niya sa isip niyang hindi lang siyang nakasuot ng bikini, kundi marami sila. Kasama rin sa eksena ang Survivor 2 castaway na si Jeff Gaitan na pinangatawanan na rin ang pagpapaseksi. Ang mga eksenang ganito para kay Iza ay bahagi ng kanyang pagiging artista. Yun naman din yung sinabi ko nung tinanggap ko yung role, kumbaga yung hamon nitong show na ito para sa akin. Sabi ko, sige, kailangan gawin ko to kasi it's a challenge. Sa eksena ring ito ipinakitang tinarayan siya ni Rebecca na ginagampanan ni Maggie Wilson. Dito raw lalong magiging nakakainis ang karakter ni Maggie at nakakaawa naman ang karakter ni Iza. Kaya naman paalala ni Iza, huwag personalin ng mga taga-subaybay ng beauty queen, si Maggie. Ako, mabait ho siya sa personal, ha? Mabait ho siya. Huwag niyo po siyang sabunutan pag nakita niyo siyang naglalakad. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Meron pong paalala ang Department of Trade and Industry ngayon dumarami na ang mga namimili para sa Pasko. May karapatan po kayong mga mamimili na isoli sa tindahan ang bilhin ninyong produkto. Pero may kondisyon. Narito po ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Dumarami ang mga nagsha-shopping habang papalapit ang Pasko. Pero sakit naman ang ulo kapag ang nabiling item ay depektibo o kaya hindi sukat. Lalo na kung no return no exchange ang polisiya ng tindahan. Gaya sa tindahang ito, pwedeng papalitan kung depektibo ang nabiling produkto, pero hindi raw pwedeng ibalik. Pang damit, okay, palitan. Pero bawal lang sang sole din. Kasi husip presyo bigyan. Ayon sa DTI, karapatan ng mamimili na papalitan ng anumang bagay na binili kung ito ay sira o depektibo. Hindi 7 araw, kundi 60 days ang binibigay na palugit para isoli ang item. Kapag appliances naman halimbawa ang binili, pwede pang isoli ang item hanggang 2 taon. Depende sa warranty. Pero kung wala namang sira ang binili pero ayaw mo lang ang kulay o hindi sukat, depende na sa tindahang pinagbilhan kung papalitan nila ito. May mga retailers na ngayon na nag-a-allow ng return within a certain number of days even kung walang defect ang item. Yan po tinatawag na store policy. Siguruhin lang na may resibo ang iyong isusoli o papapalitang item. Marami po kasi minsan impulsive buyer, hindi po alam na kailangan kunin na resibo. Bibili, tatakbo, walang resibo. Pag uwi sa bahay, defective o kaya mali sa sukat. Kung may resibo kayo, kinabukasan pagbalik nyo, pwedeng palitan. Ayon sa DTI, kahit sa mga tindahan sa Divisoria, pwede dapat papalitan ng item kung sira. We have our file naman kung anong, pwede naman sabihin sa amin kung anong stalls, no? Then sasamahan namin. Oo, malolocate namin. Pero kahit na itinatakda sa batas, may pagkakataong hindi na pwedeng papalitan ng isang item. Kung gamit na halimbawa o nasira na nakabili, batid naman ng ilang mamimili na minsan, nasa kanila rin ang pagkakamali. Mga shoes, hindi advisable to buy shoes, not unless we're the one wearing it. You make sure lang na everything is okay. Check mo muna in and out. Damages. O yung for damages. Dumulog sa mga DTI helpdesk sa mga pamilihan o kaya naman tumawag sa DTI hotline 751-3330 para sa anumang reklamo. Bukas ang DTI Direct araw-araw simula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga susunod na linggo habang papalapit ang Pasko, daragdagan ang bilang ng mga call center agents na tatanggap na inyong tawag at hahabaan din ang oras ng kanilang serbisyo nang sa gayon matugunan ang reklamo ng mga mamimili. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod!
comedy king na si Dolphy, pinatawa ang mga taga-Malacanang nang gawaran siya ng parangal. Huwag bibitiw, dito yan sa 24 oras.